So, ang ginagawa ko mga kapigi, so tirisin lang natin yung itlog dito sa may ilalim. Yan, para umumbok siya. And then, 2 slits technique yung ginagawa ko. It's gonna be a good day, though things are going sideways. Nothing's gonna break me down, cause I know it's gonna be a good day. Good morning mga kapigi! So for today's video po ay magkakapon tayo or magkakastraight sa mga anak ni Queenie at ni Mami Canusa. So medyo madami-dami po mga kapigi yung ating ikakastraight kasi nga po ay 27 heads sila. So dati po ay 28 heads pero nagkaroon po tayo ng isang mortality po doon sa anak ni Mami Queenie. So ngayon po 27 heads po sila and bibilangin po natin mamaya kung ilan sa kanila yung mga lalaki dahil yun lamang po ang ating tutuliin. So before that, samahan nyo muna ako mga kapigi dahil i-prepare muna natin kung ano-ano ba yung mga bagay or kagamitan na dapat nating gamitin kapag tayo ay nagkakastraight. So tara po at samahan nyo ako. So kanina mga kapigi ay nagpainit na tayo ng tubig. So dapat bago tayo magka-straight sa ating mga biik ay dapat i-disinfect na muna natin yung mga gagamitin natin. Tulad nitong gunting. Ito, meron tayong gunting. Meron din tayong scalpel handle. Ito yung para to doon sa blade natin mga kapigi. So meron tayong scalpel handle. Then ito namang itong forceps. Actually, ginagamit ko lang siya pang attach lang nung blade dito sa scalpel handle. So ngayon mga kapigi, so tuturuan ko kayo ng madaling paraan kung paano ba natin mailagay itong scalpel natin dito sa scalpel handle. So mabilis lang to mga kapigi. So ayan, kung makikita nyo yung scalpel natin hindi pa bukas, so buksan na natin. Okay lang yan kahit makontaminate kasi di-disinfect din naman natin to mamaya. So, ito yung scalpel handle natin, kung makikita nyo may butas yan. Ayan, ayaw niya mag-focus. So, ayan, may butas yan sa gitna. And itong scalpel handle natin, ganito din ang itsura niya. Ayaw niya rin mag-focus. So, ang palatandaan lang natin mga kapigi, dapat itong butas na to maipasok natin dito sa butas din ng scalpel handle. Yan, dyan. May butas yan dyan. So, ito yung palatandaan ko parate. Dito sa scalpel, meron siyang paganyan na slanting sa dulo. So, dito sa scalpel handle, meron din ganyan. So, dapat pag pinasok natin siya, paganyan siya dapat. No, para mag-match sila. So, kuha lang tayo ng forceps. Itong forceps na gagamitin natin. Color violet na to mga kapigi kasi nga ginagamit natin to kapag nag-iipit ng buntot ng ating mga biik kapag pinuputulan natin. Tapos nag-spray tayo ng quick heal, kaya color violet na siya at hindi na siya natatanggal. So, ganyan lang. Gamit ang forceps, ipitin lang natin dito sa medyo unahan ng may butas, and then ilak nyo yung forceps nyo. So, malalaman nyo yan na lock niya, kasi ganyan, no? Kahit ginalaw-galaw nyo, hindi na yan mabubuka dito. So, ibig sabihin, lock na siya. And then, ito, ipasok nyo yan dito. Dito sa may gitna, pasok nyo lang siya, and then, hilain nyo, pababa. Narinig nyo, may nag-click, ibig sabihin, nag-lock na siya. So, ganun lang mga kapigi yung ating pag-insert ng scalpel sa scalpel handle. So, next time, alam nyo na kung paano siya i-insert ng mas madali. Then, after that, kapag tapos na, kunwari tapos na kayong mag-castrate, paano naman siya tatanggalin? So, mabilis lang mga kapigi. So, ito, nakikita nyo to dito, gamit ulit ang forceps. So, ipitin nyo yan dito, ipitin nyo. Then, ilak nyo. Tapos, i-ano nyo to dito. Iangat nyo ng konti. And then, tsaka nyo, i-push palabas. So, ganun lang siya. Palabas. So, ganun lang siya mga kapigi. So, ibalik na lang natin ulit kasi gagamitin natin to. Okay na. So, after nyan, i-disinfect na natin. So, nag-init na tayo kanina ng tubig. And then, yung gunting, nahugasan na natin to. And then, saka natin lalagyan ng mainit na tubig. So, dapat mga kapigi, kumulo yung tubig nyo
para talaga mamatay yung bacteria na nandito sa ating mga gagamitin. Then after nyan mga kapigi, papasukin muna natin yung mga biik dito sa crib para mamaya mabilis na lang silang kuhanin. Bingbing, pasok! Pasok, Bingbing, pasok! Pasok na, Bingbing! Ay, sus! Pasok na kayo. Pasok na, bilis! Halika na. Ayan. Dito kasi, hilig-hilig nyo ditong matulog. Doon, napasok na doon. Yan. Ito, matigas ulo nito mga kapiki eh. Ayaw niya talagang pumapasok. So, ayan mga kapigi. So, naipasok na natin yung mga biik na ating ikakastrate. So, unahin muna natin ito mga anak ni Kanusa. Kasi nga, malalaki na talaga sila mga kapigi. Actually, dapat nagka-straight kami noong 10 days old nila from birth. Kaso nga lang, na-delay tayo kasi, yung panahon kasi dito sa amin, bumagyo kasi, ang lakas ng hangin, ng ulan, halos lampas 1 week na ganun, or magto 2 weeks na nga yata. Kaya itong mga to, na-delay na sila sa castration day nila. So, ngayon, after natin silang naipasok dito sa kanilang crib, ito na yung lahat ng kailangan natin na gagamitin natin ngayon sa pag-castrate. So, meron na tayong scalpel, then gunting. Ayan, na-disinfect na yan sila mga kapigi. Ito, mainit tong tubig na may alcohol. And then, meron din tayong quick heal. Actually, ito mga kapigi, combination to ng quick heal at Gentian Violet. Kasi nga masyadong magastos mga kapigi. Kapag ito lang talaga yung ginagamit namin, mahal yung ganito 150 pesos ata or 160. Mga ganyan. Tapos ang bilis lang maubos. Kaya bumili ako ng 1 litro ng Gentian Violet and hinalo ko na lang dito para dumami siya. Then, meron tayong marker. Ayan, ginagamit natin to pang mark sa kanila. And then, meron tayong needle. Kasi gagamitin natin to para dito sa antibiotic na ibibigay natin. So, magbibigay tayo ng long-acting antibiotic. Kasi nga, magkakastrate tayo. So, mag-i-incise tayo. Magpuproduce tayo ng wound sa kanila or magki-create ng wound. So, para hindi sila ma-infect, magbigay tayo ng long-acting antibiotic. So, ang dosage nito mga kapigi ay 1 ml per 10 kilograms body weight. So, since sila, biik pa lang, magbibigay lang tayo ng mga 0.3 ml. Depende sa size or sa kilo nila. 0.2 to 0.3 ml, pwede na yon. Ito mga kapigi, dito naman tayo magkakastrate. So, ito yung castration area natin kasi wala pa nga tayo nabibili na yung, yung castration, talaga, setup. So, medyo may kamahalan din kasi yon. Kaya ganito na muna ang ginagawa natin. So, tara at mag-start na po tayo mag-castrate. So, mag-start na tayo mga kapigi. Disinfect lang tayo ng kamay natin. So, wala pa kasi yung in-order nating gloves. Hindi pa dumadating. Kaya, ganito na lang muna. So, meron tayo ditong ilaw. Kasi medyo madilim ngayon. Ayan. Para mas makita natin yung gagawin nating procedure. So, itong mga biik na to mga kapigi, naanuhan na to ng iron. Kaya, hindi na tayo mag-i-inject ngayon ng iron. So, disinfect lang muna natin yung incision site kung saan tayo maghihiwa. Para matanggal yung mga medyo dumi-dumi. So, gamitin lang natin yung scalpel mga kapigi. Hindi ito makunti.
ingat-ingat lang tayo mga kapigi sa paggamit ng scalpel kasi kapag gumagalaw yung biik, baka masugatan tayo. So, careful lang. Then, after natin maghiwa, tirisin lang natin yung itlog para lumabas. Yan. So, lumabas na siya. Then, hilain lang natin. Then, tsaka natin guntingin. So, ganun lang mga kapigi. And then, sa kabila naman, hindi pa siya masyadong open. Then, tsaka tayo mag-spray ng quick heal. Dapat sa loob, may sprayan natin para wala talagang infection. Wait lang. Tapos, magbibigay tayo ng antibiotic. Since malaki siya, so, bigay tayo ng mga 0.4 sa kanya. So, ayan. Dito na lang sa puwet natin injectionan. Ayan. Ay, tandaan. So, natandaan na natin mga kapigi. So, tapos na siya. Nakaisa na tayo. So, next na. Medyo madami-dami ito mga kapigi. So, kami na lang yung, actually ako na lang yung nagkaka-straight ng mga biik namin kasi para makatipid na rin kasi kung magbabayad pa kami sa technician, mahal kasi syempre per peraso yung bayad natin. So, para makatipid na, imagine mo, kung mayroon kang 10 o 20 biik. So, mahal yung babayaran mo kapag mag-aano ka pa ng technician. So, ang ginagawa ko mga kapigi, 2 slit. Kasi may dalawang type to. Merong 1 slit at 2 slit. So, kung saan kayo komportable, ako kasi komportable ako sa 2 slit. Para sa akin, mas madali yun gawin kaysa yung 1 slit. So, kaya yun ang ginagawa ko. And kapag 1 slit kasi, dito sa gitna, hinihiwa. Ayaw ko yun kasi kapag kunwari, tumatay yung biik. So, pag tumatay yung biik, hindi natin, doon siya dumadaloy sa may sugat. Kasi nga, nasa gitna siya. Pero yung 2 slit na ginagawa ko, nasa gitna lang siya ng kada itlog. So, hindi siya nadadaluyan ng tae ng mga biik. Pag ganito mga kapigi, talaga siya, malikot yung mga biik natin. Kaya dapat careful lang tayo sa paghihiwa. Malalaki na yung mga itlog nila. Malalaki. Ganito na siya kalaki kapigi, oh. Laki na. Kasi medyo maedad-edad na din sila eh. Wait lang, Beng Beng. Ito na. Yan. Then, inject tayo ng antibiotic. Malaki-laki din to. So, magbigay tayo ng 0.4. So, meron tayong aspirator needle na para lang talaga dito sa bote ng antibiotic. And meron din tayong needle na ginagamit na pang-inject dito sa mga biik. So, para hindi ma-contaminate yung gamot natin doon sa loob ng bote. So, 0.4. Then, tanggalin lang natin yung hangin. Then, inject na tayo.
Dito na lang ako mga kapigi sa pigi nag-i-inject. Parehas lang naman yan. Basta deep IM or sa muscles kayo mag-inject. Okay na yon. So, tandaan lang natin. Kadalawa na tayo. Kadalawa pa lang tayo mga kapigi. So, next na. Ito, pangatlo na. So, ano yung ating... Ay, paubos na pala tong alcohol natin. So, refillan na natin ito mamaya doon sa bahay. Pag bumibili kasi kami mga kapigi ng gamit, lalo na yung dito sa babuyan, yung mga malalakihan na yung binibili namin, tulad ng itong alcohol, 1 gallon na yung binibili ko niyan. Tapos, bumili ako ng Gentian Violet para sa mga sugat ng mga biik. 1 liter na yung binili ko para malaki na. Para hindi na kami, pag ano kasi, mas makakatipid kapag, wait lang bebe. Mas makakatipid kasi tayo kapag malalaki yung binibili na natin. Kaysa yung patingin-tingin maliit. Mas mahal yun eh. Okay. Grabe na yung ubo niya, Ben. Ano to? So, ayan mga kapigi, disinfect lang natin bago tayo maghiwa. So, ang ginagawa ko mga kapigi, so tirisin lang natin yung itlog dito sa may ilalim. Yan, para umumbok siya. And then, 2 slits technique yung ginagawa ko. So, dito lang sa gitna ng kada itlog, dito ako naghihiwa. Sa paghihiwa mga kapigi, timingan lang din talaga kasi dapat maghiwa ka kapag hindi magalaw yung biik. Kapag magalaw, ilayo mo yung scalpel para hindi ka mahiwa. So, dapat mga kapigi, mabilis yung reflexes mo sa mga ganitong sitwasyon. Kasi, pag hindi mabilis, tapos bigla siyang gumalaw, baka, tapos hindi mo na ilayo yung scalpel, baka matusok ka. So, ang next pang step, gamit yung scissor, ganyan, ipipress ko yan, pababa yung skin, and then saka ko guguntingin yung itlog. Then, dito naman sa kabila, pisilin nyo lang para lumabas yung itlog. Yan. Then, hilain nyo. Then, i-press nyo lang yung skin pababa gamit ng gunting. Yan. So, ganyan lang mga kapigi. Then, after that, mag-spray tayo ng quick heal. Make sure natin na may sprayan doon sa pinakaloob. Then, bigay tayo ng antibiotic. So, ito mga kapigi, tetracycline. Long-acting antibiotic to mga kapigi, itong binibigay natin. So, once lang naman, isang beses ka lang naman ito mag-i-inject. So, deep IM ko. Then, i-press nyo lang para hindi dumugo. Then, after nyan, tandaan nyo na siya. So, okay na. Naka-4 na tayo. Naka-4 na tayong biik. So, medyo marami-rami pa siguro. Ilan pa, be? Doon sa kay Queen ay madami-dami din yun na ano eh, biik. Ay, na lalaki.
Ito medyo maliit ng konti. Ito yung ano eh, maliit-liit sa magkakapatid. Hindi talaga maiiwasan mga kapigi sa magkakapatid na may maliit, no? Lalo na kung marami sila. Kasi yung iba hindi na nakakadede ng maayos, lalo na kung yung mga kapatid niya malalaki. Wait ng bengbeng. Ala, ala. Ala, maliit pero malikot. Wait lang. Ang paghiwa ko kasi mga kapigi, hanggat maaari, ayoko siya ng malaking hiwa. Kasi pag mas malaking hiwa, mas matagal mag-heal. Kaya hanggat maaari, maliit lang muna yung hinihiwa ko. And then, itatry ko siya na kung lalabas na yung itlog. Pero pag hindi pa lumabas, saka ako maghihiwa pa ulit ng konti. Wait lang, Bengbeng. So ito, since maliit lang naman siya, bigay lang siguro tayo ng nito. 0.3 lang. So ayan mga kapigi, 0.3 lang yung ibibigay natin kasi maliit lang naman siya. And then, sprayan na rin natin. Ay, dumugo. Wait lang. And then, sprayan na rin natin tong niya. Itong, maliit din to. Liit, ang cute. Ito malikot, Bengbeng. Liit kasi ng itlog mo, Bengbeng. Ay, shit. Ba? Tulog mo. Pointo ka lang kasi maliit ka lang. Kaya na ang kuko niya ba? Kaya may pa mo. Wait lang.